Ito po yung title natin, Exchange Gifts. Hindi ito between us, kundi ito ay between Jesus and us. Magiging review na lang to sa marami ng nakakaunawa ng kabutihan at biyaya ng ating Panginoon. Pero muli nating baliktanawan ang kabutihan ng ating Panginoon na alam niyo yung kahit ulit-ulitin natin, alalahanin yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi nakakasawa po. Amen? So ngayong gabi, pag-uusapan nga po natin is exchange gifts. Maraming gifts tayong tinanggap mula sa Panginoon. And at the same time, meron din tayong gifts na pwede nating ihandog sa ating Panginoon. At yun po yung ating pag-uusapan tonight. At mag-umpisa tayo sa ating Bible references. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verses 17 to 21. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos. So lahat pala ito ay gawa, kalooban, at ang Panginoon ang gumawa ng paraan. Na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. 19. Sa makatuwid, kay Kristo ay ipinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili. At hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. So bago po natin ituloy, imagine ninyo na mayroong dalawang party pinag-uugnay ulit. Kasi pag sinabing pinagkasundo, dati silang malapit pero nagkahiwalay, at ngayon ay muli silang pinag-uugnay. Okay? Yun yung pinagkasundo. At dito po ang sinasabi ni Pablo, dito sa kanyang sinulat, ay ang Diyos Ama at ang tao ay muling nagkasundo sa pamamagitan ng isang tao, si Jesus Christ. Amen? Verse 20, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. And finally, verse 21, para sa ating kapakanan, para po sa atin, tayo po ang tinutukoy. Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan. Si Jesus Christ po yun. Upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. At yan po yung exchange gifts, mga kapatid. Yang nasa verse 21. Nagkaroon ng mysterious exchange, no, na hindi mo makikita tangibly, hindi mo makikita sa paningin mo, pero merong exchange gifts na nangyari po, no? The great exchange kung tawagin nila. Si Jesus Christ na hindi kailanman nagkasala ay naging makasalanan, no? Siya yun, banal siya, pero tinuring siya na makasalanan upang tayo po yung makasalanan, ay ituring na katuwiran ng Diyos. Upang tayo ay ituring na mga matuwid sa harap ng ating Panginoon. Okay po? At ating isa-isahin yung pong mga talata na ating pinag-usapan. Okay, ngayon po ulit, ang pag-uusapan natin ay exchange gifts. Unang pag-usapan po natin, ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay tinanggap at manampalataya kay Jesus Christ, no? Sabi dito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, lahat ay naging bago. Mga kapatid, lahat ng binanggit dito na verb, no, ni Pablo ay puro nasa past tense, no? Lahat ay nagdaan na, lumipas na, nangyari na, bago na, sabi rito, siya'y bagong nilalang. Eventually, mga kapatid, instantly, kapag ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon, may instant na nangyayari, may instant na nababago
sa kanya. Amen? At ano po yung nabago sa kanya? Lahat. Kasi lahat daw ng lumang bagay ay lumipas na. Ano kaya yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo na lumipas na? Sabi po dun sa binasa natin, siya ay nagiging bagong nilalang, no? Sa English po ay new creature. New creature. Naging bagong nilalang. Okay? At yung new creature, mga kapatid, ay hindi natin, sabi nga nila, ano yung born again? Ipapanganak ba ulit? Hindi na, kung babalikan po niyo yung John chapter 3, may nagtanong kay Jesus Christ, isang teacher. Sabi niya, paano ako ipapanganak muli? Hindi na ako pwedeng bumalik sa sa bahay bata ng nanay ko. O nga, kasi malaki na siya. So, yung pong pagiging new creature natin ay hindi po by flesh, hindi po siya physical, kundi ito po ay spiritual. So, ibig sabihin mga kapatid, kahit ang isang tao, nakaupo lang, no? At merong isang anak ng Diyos na nag-share sa kanya tungkol sa salita ng Diyos, pwedeng nakaupo lang sila um, sa sa isang bench, no, na kahit yan ay nasa tabi lang ng daan o nasa plaza, nasa park, kapag naintindihan yung mabuting balita at naniwala siya, no, na mahal pala ako ng Panginoong Hesus. May pag-asa pala ako sa Panginoong Hesus kasi namatay na siya para sa akin. At kapag tinanggap niya yun, mga kapatid, kahit nakaupo lang siya doon, kahit tirik ang araw o umuulan, walang magandang nangyayari sa paligid natin, mga kapatid, instantly ang isang tao na nanampalataya at tinanggap ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan natin, mga kapatid, ito yung nangyayari sa kanya. Nagiging bago na siyang nilalang. Amen? May nagbabago sa kanya. Siya pa rin yun, pero spiritually may nagbago sa kanya. And it is not visible by our naked eye, by our physical eyes. Amen? Ito po ay nangyayari in spirit. Yung pong creature, in Greek po ay kathesis, meaning original formation. Alam niyo nung binalikan ko 'to, sabi ko, grabe yung Greek word pala nung new creature, 'no, yung creature ay kathesis, ibig sabihin original formation. So, actually mga kapatid, hindi siya bagong nilalang as in gumawa siya ng bago, kundi ibinalik niya yung original formation. Natatandaan po ninyo nung nilikha ng Diyos si Eva or si Adan, nilikha sila ng Panginoon na perfect, no? Kahit sila ay hubad, pero sila ay perfectly good morally, no? Morally good sila. Wala silang mali siya, hindi nila alam ang kasalanan. At mga kapatid, meron siyang likas na katalinuhan. Amen, kasi siya yung nagpangalan sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon. Mayroon din siyang kalusugan kasi wala namang sakit nung panahon nila. At pangalawa, lahat pa ng pangangailangan nila andun lang. Hindi naman sila inutusan ng Panginoon na kailangan yung maghanap buhay kasi provided yung kanilang mga pangangailangan. Kaya po, sa Greek word, kung pag-aaralan nga po natin, ang isang taong tumanggap kay Jesus Christ, amen, ibinalik siya sa dati niyang kalagayan, sa original na kalagayan kung paano nilikha tayo ng Diyos. At ito nga po yung original plan ng Panginoon. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos na dapat malayo sa Kanya. Ang totoo dapat nating kalagayan ay kaugnay tayo ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, pinagkasundo ni Jesus Christ. Amen? Ibinalik tayo sa original plan ng pagkalikha ng Diyos sa tao. Matuwid talaga tayo noon. Yun ang original talagang plan ng Panginoon. Yun nga lang, nagkasala ang tao at ibinalik tayo doon ng Panginoon. Ulitin ko, anong makikita niyo po kanila Adan noon? Walang kamatayan. Amen? Kaya nga po, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, anong po sabi sa John 3:16? Whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. Kaya ang isang mananampalataya, ang isang tumanggap kay Jesus Christ, amen, yes, mamamatay tayo physically, pero pinangakuan na tayo ng buhay na walang hanggan.
Walang sakit. Tingnan niyo sila Eva at Adan, di naman sila binigyan ng biogesic, di naman sila binigyan ng pang-opera, pangngime, no? Walang ibinigay. Ang ibinigay lang ng Panginoon ay yung kanilang yung kapaligiran na i-enjoy nila. Kaya naniniwala ako mga kapatid, tayong mga nananampalataya sa Panginoon, tayo na iniugnay na ulit kay Jesus Christ, tayo na mga merong personal relationship, mga kapatid, you have the right to be healed. I-claim natin yan. Kaya nga po, nagpe-pray tayo mga kapatid. Why? Kasi tayo ay mga inugnay na sa Panginoon. We are the new creatures of God. Ibinalik tayo ng Panginoon sa original niyang plan. And healing, health, is part of His original plan. Ano pa? Yung pagkakalikha ng Diyos sa unang tao, hindi po nilikha sila na kulang. Amen? Kinumpleto sila ng Panginoon. Unang nilikha ng Diyos, yung kanilang mga pangangailangan bago nilikha ang tao. Kaya mga kapatid, dahil tayo ay nakaugnay na sa Panginoon, we are connected, we are reconciled with God, He meant to supply all our needs. Amen? So ngayon, ano ang nangyari sa sanlibutan nang si Jesus ay pinatay at muling nabuhay? Okay, pinag-usapan natin kanina yung mga tumanggap kay Jesus Christ. Okay, pag-usapan natin as a whole, no? As a whole, lahat ng tao, kasi nabasa natin kanina sanlibutan eh. So ano po ba yung nangyari talaga sa buong mundo mula pa nung nilikha ng Diyos ang mga tao hanggang sa panahon natin ngayon? Kasi buong sanlibutan eh. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa atin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. 19. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan. Mga kapatid, walang ano to, walang limitation, walang faction, walang grupo, walang lahi. Sanlibutan. So ibig sabihin, mga kapatid, lahat pala ay kasama sa reconciliation na ginawa ni Jesus Christ at na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ng salita ng pakikipagkasundo. Okay, isa-isahin natin. Halimbawa, ikaw, Christian ka na, tapos meron kang kasama sa bahay na hindi nananampalataya sa Panginoon. So, paano siya? Ano naman yung meron siya dahil namatay na rin si Jesus Christ para sa kanya? Okay, isa-isahin po natin ha. Ang Diyos ay banal at walang bahid ng kasalanan. Amen? Naniniwala po tayo doon. Ang lahat ng tao ay naging makasalanan. So, opposite na opposite po yung nature ng Diyos sa nature ng tao. Kasi po, kahit sabihin yung napakabait natin, mga kapatid, ay pagkasilang pa lang ho natin, meron na ho kasi tayong minanang kasalanan. Bukod pa po dun sa mga sarili nating kasalanan na ginawa natin, inisip natin, at sinabi natin. So dahil po ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan, so ang tendency po, hindi tayo pwedeng magsama. Amen? Kaya nga po, nahiwalay ang tao sa Diyos. At ito nga po yung pinagkasundo ng ating Panginoon. Okay, i-walk through pa natin. Pero, sabi ko nga po kanina, hindi tumigil ng Diyos na solusyonan yung problemang ito. Sabi nga po dun sa verse 18, okay, sa lahat ng binabasa natin mula pa kanina, lahat ng ito ay mula sa Diyos. Ang Diyos ang siyang gumawa ng lahat ng ito. Amen? Ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang nag-initiate. Okay, mga kapatid, minsan iisipin natin, buti na lang lumapit ako sa Panginoon. Kung hindi ako magkakaroon ng assurance ng aking kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi nga eh. Kasi lahat daw ito mula sa Diyos. Kasi kahit ikaw, sasabihin mo na nampalataya ka sa Panginoon, hinanap mo ang Panginoon, pero ang totoo mga kapatid, without God's intervention, without God's conviction, hindi rin po tayo lalapit sa Panginoon. Kaya ang totoo talaga, ang pagpapasalamat natin sa Panginoon, Panginoon, buti na lang kumilos ka sa buhay ko. Kaya ako tumanggap sa iyo. Kasi lahat daw po, yung reconciliation na pinag-uusapan natin, yung exchange, no? Yung exchange
ng kalagayan ni Kristo at sa atin, lahat yun, kilos at gawa ng ating Panginoon. Ipinagkasundo niya ang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesus Christ. So paano na ipagkasundo ang taong makasalanan sa isang banal na Diyos? Imposible po kasi, mga kapatid, na antayin ng Diyos na maging perfectly holy ang tao. Mag-aantay ang Diyos hanggang forever. Bakit? Dahil corrupted na po ang mundo. Kaya, ang naging best solution ng Panginoon, dapat may someone, no? May someone na may katangian ng Diyos ang kailangang makipagpalit sa tao. At yung tao kasi na yun ay hindi makaabot-abot kahit konti lang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ulitin ko, hindi na imposible po na antayin ng Diyos na maging matuwid ang mga tao para makalapit sa Kanya. Hindi. Hindi talaga aantayin ng Panginoon yun. So ang ginawa ng Panginoon, the Lord, the Father God, appointed someone na may nature ng Diyos, may holiness, may purity. Amen? At hindi po kailangan antayin yung tao, ang gagawin niya, makikipagpalit siya. Amen? At yun po yung nangyari sa verse 21 na binasa natin. May nakipagpalit sa ating kalagayan. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan si Jesus Christ. Wala po siyang kasalanan, ha? Hindi po siya nakakakilala. Ang ganda nga nung term nakakakilala. So kapag hindi nakikilala ang kasalanan, paano siya makakapag-commit nito? Kaya nga si Jesus Christ, the only man lived on earth na hindi kailanman nagkasala. At itong taong na to, itong matuwid, itong banal na to, nakipagpalit sa mga taong makasalanan. Why? Kasi yung mga tao po, tayong mga tao, hindi po tayo makaabot-abot man lang kahit katiting sa kaluwalhatian ng Diyos. So anong solution? Okay, someone must take our place. Isa sa mga sinabi ng ating Panginoon sa krus ay, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Alam niyo kung bakit nabanggit yun ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama? Kung babalikan po ninyo mga kapatid, sa lahat ng pakikipag-usap ni Jesus Christ sa kanyang Ama, ang tawag niya po ay Ama, Father. But first time, tinawag ng Panginoon ang kanyang Ama na Diyos ko, Diyos ko. Kasi po, nung panahon na yun, ang kasalanan ng sanlibutan ay inako na ni Jesus Christ. Amen? Nung si Jesus Christ ay binautismuhan sa tubig, mayroong narinig na tinig mula sa langit, no, ang sinabi, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. No? Lugod na lugod, in love na in love ang Diyos Ama kay Jesus Christ. Pero nung nasa krus na ang ating Panginoon, pinabayaan na siya ng Diyos. Tingnan nyo bakit Diyos ko, ang tawag na ni Jesus Christ, mga kapatid. Ipinarinig sa atin ng Panginoon na nung nasa krus si Jesus Christ, nakipagpalit na siya ng kalagayan natin. Siya na hindi makasalanan ay naging makasalanan sa paningin ng ating Panginoon. At yun ay ito ay para sa ating kapakanan. Kaya po mga kapatid, ang taong tumanggap sa Panginoon ay tumanggap talaga ng napakagandang regalo at biyaya mula sa ating Panginoon. Nailipat yung makasalanan na kalagayan ng tao kay Jesus na banal at wala man lang nagawang kasalanan kahit isa. So ang makasalanan na si Jesus ay naging kagaya nating mga tao. At ang mga tao na ay naging matuwid, naging kagaya tayo ni Jesus Christ. Ngayon mga kapatid, kaya naipagkasundo ang tao sa Diyos dahil hindi na kailangang bilangin ang kasalanan ng tao. Tingnan niyo po pagdating sa verse 19. Sa makatuwid kay Kristo
ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili. Tingnan niyo po, hindi na binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Tingnan niyo mga kapatid, ang tanong nga natin, paano pinagkasundo yung makasalanan na mga tao, makasalanang sanlibutan sa banal na Diyos? Kaya po tayo kayang tanggapin ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po, bawat tao, makasalanan man siya, maka-Diyos man siya, kapag lumapit siya sa Diyos, tinatanggap siya. Bakit? May ginawa si Jesus Christ, mga kapatid, sa krus na hindi pwedeng mawalan ng bisa kailanman. Kaya kapag lumalapit ang tao sa Diyos, ang sabi po dun sa binasa natin, hindi po ako nagsabi, hindi na binibilang ang kasalanan ng tao. May isang bata, yung bata ay galing school at pag-uuwi siya sa kanila, sasabihin niya sa tatay niya, "Tay, look at my hands." Sabi niya, "Ang dami kong tatak. I was very good," sabi ni teacher. Kaya winelcome siya ng tatay niya. One time, hindi naging good yung performance ng bata. Wala siyang stars at mababa yung kanyang grades. At pumunta siya sa bahay, halos hindi siya makapasok ng bahay. Tapos inaantay siya ng tatay niya at walang anak na dumarating. At nakita nung tatay na yung kanyang anak ay nandun sa sulok nagtatago. At sabi nung kanyang tatay, "Anong ginagawa mo dyan?" Tapos umiiyak yung bata at sinabi niya, "Dad, hindi po ako makauwi kasi wala po akong stars, mababa po yung grades ko." At sabi ng tatay sa kanya, "Anak, hindi kita wine-welcome because of your performances. Wine-welcome kita kasi anak kita. Dahil related ka na sa akin. Hindi kita tinatanggap dahil good ang performance mo, dahil mataas ang scores mo. Tinatanggap kita dahil anak kita." At mga kapatid, yun yung ginawa ni Jesus Christ sa atin. Amen? Inilapit niya tayo sa kanyang Ama, hindi dahil good yung performance natin. Hindi binibilang yung performance natin. Ang binilang ay yung performance ni Jesus Christ. At yung performance ni Jesus Christ sa cross, it is perfect. Kaya sumigaw si Jesus Christ, "It is finished!" Amen? Na-accomplish ni Jesus Christ. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, ay naging welcoming sa tao. Amen? Wala siyang itinatangi, wala siyang pinipiling tao. Maganda man ang balat, maitim, maputi ang balat, tatanggapin niya ng Panginoon. Bakit? Kasi ang buong sanlibutan, ipinagkasundo na ni Jesus Christ sa Panginoon. Amen? At lahat tayo, we are welcome sa ating Panginoon. So ano ang mabuting gawin ng tao? So ito mga kapatid, yung tinanggap natin na regalo sa Panginoon, sobrang amazing. So ano naman yung maibibigay natin sa Panginoon? Una, sabi po doon, makipagkasundo tayo sa Diyos. Amen. Anong sabi po doon sa ating talata? Sa verse 20, "Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos." So mga kapatid, tayong mga tao, tayo naman ay tayo'y tumanggap na talaga at nakipagkasundo na sa Panginoon. Kaya po ang mga tao, ito po ang panawagan natin sa kanila, makipagkasundo sila sa Diyos, reconcile with God. Mga kapatid, pwede natin maging tanong, akala ko ba ipinagkasundo na ang buong sanlibutan? Bakit kailangan pa makipagkasundo sa Diyos? Okay, tandaan natin namatay na si Jesus Christ para sa lahat. Ngunit hindi lahat ay tatanggap at mananampalataya. Amen? Okay, lahat tayo tanggap na ng Panginoon. Pero yung gift, mga kapatid, yung ipinang-exchange gift ni Jesus Christ, nandyan lang yan. Ang gift ay hindi magiging gift malibang tanggapin. Amen? So, sabi po dito mga kapatid, yung word na reconcile, dun sa English sa Greek word ay katalyaso. Amen? At yung katalyaso po ay two combined word. Yung kata means down at yung alyaso means to make different. To change mutually ang ibig sabihin po ng katalyaso. Tingnan nyo down.
and to make different na pinagsama, at yun yung literal at root words nung reconciliation, yung pakikipagkasundo. So, pag-aralan natin mga kapatid, meaning kapag ang tao ay makikipagkasundo sa Diyos, meaning we need to put ourselves down or surrender to God. Amen? Maybe, baka sobra lang tayong excited. Yay! Namatay si Jesus Christ para sa akin! Amen? That's good. At talagang kailangan nating ikagalak ito, mga kapatid. But may panawagan, reconcile with God. At ang ibig sabihin nun is to surrender your life to God. Amen? Hindi mo lang tatanggapin yung gantimpala, yung regalo ng buhay na walang hanggan. Tatanggapin din natin yung kalooban, yung original plan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Are we willing to surrender our will para sa will ng ating Panginoon? At sabi po doon, to change mutually. Kaya po, change must be mutual. There must be a willingness to let God make a difference in our lives. Handa po ba tayo na magpabago pa sa Panginoon? Amen? At yan yung pinakamabuting gift na ibibigay natin sa ating Panginoon. Pangalawang bagay mga kapatid na mabuti nating ibigay na regalo sa ating Panginoon. Basahin po muna natin yung mga talata. Sabi po sa verse 19, dito sa latter part, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo, sabi sa 19. At binanggit ulit ito mga kapatid, nauna nga sa verse 18, at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Okay mga kapatid, nakipagkasundo ka na sa Panginoon. Pwede mo sabihin, surrendered na yung buhay ko sa Panginoon. May isa pa tayong napakagandang regalo na pwedeng ibigay sa Panginoon. Ano po yun? Magministeryo tayo sa ibang tao para makipagkasundo sila sa Diyos. Amen? Maganda po bang regalo yun sa Panginoon? Ikagagalak ba ng Panginoon kung tayong mga nakipagkasundo na kay Jesus Christ ay imi-ministry ko to? Hindi man ako nagpi-preach sa church namin, hindi man ako musician, hindi ako singer, hindi ako song leader, wala man akong ibang kayang gawin dahil wala akong talento, pero meron akong gagawin sa Panginoon. Ipapamalita ko sa mga tao upang makipagkasundo rin sila sa Diyos. Alam nyo, dun sa verse na binasa natin, ito yung pinakamagandang gift na pwede nating ibigay sa Lord. Ano yun? Lord, I will minister. I will minister to people para makipagkasundo sila sa inyo. Huwag nating ikahiya na sabihin sa mga tao ang tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen? Bakit po? Di kakayanin ng tao kasi na magbago. Amen? Walang tao na kayang magbago malibang ang Diyos ang tumulong sa Kanya. Kailangan niyong maintindihan na may ino-offer ang Panginoon na gift, the gift of righteousness. Amen? Na hindi kailanman natin ma-attain using our own efforts. At tatandaan natin mga kapatid that people need the Lord.